Welcome to Mariel Lasin Channel. So today's video ay nandito po tayo sa bungsod. Mag-harvesting po tayo ng isda. Hopefully po marami pong suot. Labas! Buhay na buhay oh, panay move yung isda. Sarap nito. Yun, parang mamimiss ko po talaga mag-harvesting na. Pag nasa bungsod, sari-sari po talaga na isda ang makikita nyo. At least more than 10 kilos na po ito. Sa dami, oh. Ang dami po talagang nakuha. Tingnan nyo po, oh. Ito po ang napaka-fresh na squid. Yung kumikintab pa talaga. Masarap to aadubuhin, di ba? Ganyan po kayo kaswerte pag mayroon po kayong bungsod. Kaya po talaga, nag-invest po ako magkaroon ng bungsod ang aking magulang para po mayroon po silang pang-ulam at meron din po silang pangbenta. Wow! Ang daming kuha ng kuya ko. Uy, grabe. Masarap yan daingin at napakasarap na isda yan. Ganon po talaga ang harvesting ng isda. Pag meron po kayong bungsod, yung isda po, kusa po siya pumasok. So, para po siyang trap, mahirap na po makalabas pag nakapasok na po sila sa bungsod. Mayroong pawikan. Hala, grabe. Ang cute. Mayroong pawikan, guys. Buhay na buhay talaga yung pawikan. Hulihin mo kaya Junjun, hulihin mo. Hala, oh my God! Tingnan nyo guys, yung pawikan pumasok sa aming bungsod. Hala guys, mayroon pong pawikan na pumasok sa aming bungsod. Hindi ko po alam na papasok pala yung pawikan sa aming bungsod. Ayan po, ito na po yung pawikan na nahuli po natin. So, hindi po namin huhulihin. So, pumasok lang po siya ng kusa sa bungsod. So, papakawalan po natin. So, bawal po hulihin ang pawikan. And gustong-gusto ko po talaga ang pawikan. Napaka-cute po nila. Tingnan niyo, oh, baby pa po siya. So, hello pawikan, papakawalan kita. So, doon po natin papakawalan. Medyo malayo-layo sa aming bungsod. Kasi baka babalik na naman to sa aming bungsod. Tingnan mo, he's slapping my hand now. Sabi niya, papakawalan mo na ako. Excited na siya mag-jump. Ayan. I'm so excited as well na papakawalan kita. Dito na kita papakawalan. Ayan. Woo! Ang bilis! Nandun pa siya, oh. Oh, bye-bye pawikan. Grabe, ang bilis. Yung paglagay talaga natin, automatic siya ganun. Pel freedom po. So, hopefully po sa mga mangingisda po dyan na nanonood po, wag niyo pong hulihin ang pawikan. Pawikan po ay napaka-importante po sa ating environment, sa isda or sa karagatan. So, hopefully po, maging happy po yun ang pawikan. Tingnan na lang po natin yung kuha natin na isda. Hoy, grabe, ang dami. Grabe, ang daming ulam natin, oh. Ito talaga, masarap to daingin, guys, oh. Lagi kong sinasabi, masarap po tong daingin dahil masarap naman po talaga. So, uuwi po tayo para magluto tayo. Nagugutom na tayo. Si Kuya Junjun, ang taga-harvest ng isda. Napakasipag talaga ni Kuya Junjun. Si Kuya Junjun ko po, trabaho po siya sa tourism. So at least every 2 days, merong trabaho po yung kuya ko. Kasi siya po ang nagda-drive ng bangka namin. So pag wala pong trabaho sa tourism, siya naman po ang nagtatrabaho dito sa bungsod. Every day po talaga yan. Sometimes paggabi, binabantayan. Bakit kailangan bantayan ng kuya ko yung bungsod all night? Babalik po siya early in the morning dahil maraming magnanakaw. Yes, meron din po nagnanakaw ng isda. Gusto lang nila, libre lang ang isda. Hindi nila alam, napakahirap magkaroon ng bungsod. Tingnan nyo po, yung mga kahoy. So, sa pag-install pa lang yan, grabe, ang hirap. Pahirapan po magkaroon ng bungsod. At ang mahal din po, magastos din po siya kasi may mga maintenance. Gaano ba kasarap pag mayroong bungsod?
Maganda, maraming ulam, nakakabinta rin. Ayan, so parang tubos talaga yung pamilya. So nagpapasalamat din ako kang Kuya Junjun ko sa kuya ko kasi napaka hardworking po yan. Very, very hardworking. And yung isda po, oh, ang dami. Mga more than 10 kilos to, no? More than 10 kilos. So, yung tubig po ay low tide. So, yung bungsod po namin, mahirap po talaga to i-install actually. Kasi imagine, kailangan nyo po magdig para po malagay yung mga kahoy. Pero very, very worth it po siya sa mga mangingisda ang hanap buhay. Dahil nakakalibre po talaga ng ulam, nakakabinta din po. So, pag nasa Australia po ako, ramdam ko po talaga na yung pamilya ko na hindi magugutom, lalo na po sa pang-ulam. Yung problema lang talaga, yung bigas. Ayan, yung mga kapatid ko, nagkilaw na. Squid, kinilaw na ng sister ko. Nagutom na kami, guys. Hola. Talaga ng kuha ng kuya ko. Magpapasalamat tayo kang Kuya Junjun. Mabuhay! Ako medyo mahina na sa kinilaw for 5 years na hindi ako kumakain. I try kumain ng kinilaw again, pero medyo sumakit yung tiyan ko. Siguro dahil hindi na po nasanay. So, I prepare po, niluluto na siya. Pero yung mga kapatid ko, everyday kilaw ng kilaw. So, parang wala lang sa kanila. Nung pagdating ko, grabe talaga, panay kain ako. After nasakitan ako ng tiyan. Okay, luto na lang. Nugasan, wow, grabe, ang dami, ang bigat. Hindi ko yan maano. Ang dami, oh.